Hello! Greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-spacers na nakatutok po ngayon sa akin worldwide and netwide. Magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Sir Jun Cahigal, and welcome again to another of my personal vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay why is it difficult to visit Mercury? And sa tagal ko na rin ng pagtuturo ng solar system, ngayon ko lang na-encounter tong tanong na to. O nga no, bakit napakahirap pumunta ng Mercury at kukonti lang actually ang mga space probes na pumunta sa Mercury. I think yung una nga flyby lang ng Mariner. And yung isa, yung latest I think was the Messenger space probe. So napag-isip ako nga no, bakit yung mission to Mars, ang dami ng mga space probes ang bumisita sa Mars, no? Umpisa natin sa Mariner, then yung Viking space probe, then yung Sojourner, Pathfinder, yung Opportunity, Curiosity, and yung latest yung Perseverance rover. So marami sa Mars. Sa mga asteroids naman meron din, no? Like yung Hayabusa. So and may mga launches pa na nagpunta sa asteroids. Sa Jupiter naman ganun din, no? Mga ilan din na space probes na nakabisita sa Jupiter. Like again, yung Pioneer, then we have the Voyager space probes, yung Juno, yung Galileo. Sa Saturn naman meron yung Cassini Voyager, ulitin yung Voyager kasi nag-grand tour ang Voyager. So Voyager, then yung Cassini-Huygens. So yung sa Uranus and Neptune naman, again yung Voyager. So sa mga outer planets, talagang medyo marami-rami na rin yung mga space probes na bumisita sa outer planets. Sa inner planets naman, ayan, sa Mars, sa Venus, I think Venus Express and the Messenger. Sa Mercury, konti lang din, I think yung flyby ng Mariner and Messenger. So isa lang pong ibig sabihin no, napakahirap bumisita sa inner planets, no, especially Mercury. So ang tanong ngayon, bakit? Right? Kung tutuusin, Mercury is near sa mundo natin. Alright? Mercury is only 57 million miles away from the Earth. So malapit lang. So bakit ganun? It took how many years para masundan yung Mariner flyby mission to Mercury, no? Ilang taon nang inabot para masundan yung mission ngayon. So talagang mahirap nga, no? It's difficult to visit the planet Mercury. So pag-aralan muna natin yung difficulties, no? Bakit kaya napakahirap bumisita sa Mercury? Right, so one difficulty or challenge na lang, sabihin natin challenge in visiting Mercury is its proximity from the Sun. So malapit ang Mercury sa araw, no? Temperatures can reach to about 400 plus degrees Celsius, no? So ang spacecraft nangangailangan dito ng matinding heat protection system, no? Kagaya nito. Kunyari lang po. Baka sabihin niyo bias ako sa Star Trek. Ito. This is the X-wing craft of Star Wars. Ayan. So kunyari itong spacecraft na ito ay papunta sa Mercury. Mabirin niyo yung tinding init na mararanasan nito. So dapat itong spacecraft na ito ay well protected from the heat as it approaches the sun, no? So iyan ang isa sa mga difficulties. Kasi pag mainit, baka mag-fry yung mga electronics niya, yung mga sensitive cameras ng space probe habang papalapit siya sa araw, no?
So talagang matinding heat protection ang kailangan. And yung init, no, kahit na protected yung spacecraft, yung init talaga, and malaki ang chances na magkaroon ng aberya, no, or siguro mga setbacks, no, sa mission pagpalapit ng araw. So yan ang isa sa mga difficulties na makakanasan ng isang space probe papuntang Mercury. Alright, another difficulty in visiting Mercury is yung gravity ng araw. No, yung gravity ng araw. Kasi pag ang spacecraft papunta sa Mercury at malapit, 'di ba, malapit ang Mercury sa araw, yung gravitational pull ng araw talagang hihilain yung spacecraft, and as the spacecraft approaches the sun, no, papuntang Mercury, nag-accelerate yan eh. Bibilis. No, bibilis siya. So, there's a possibility na baka hindi niya ma-reach yung target niya eh. 'Di ba Mercury mabilis din umikot sa area. It will take 88 days for Mercury to orbit the sun. Pinakamabilis sa solar system. Plus the fact na ang spacecraft papunta sa Mercury, it approaches the sun, papalapit sa araw, the gravitational pull of the sun will accelerate the spacecraft. No? So mahirapan yan mag-brake. Right? So kailangan ng braking power niyan para ma-match niya yung speed ng Mercury. So isa lang ibig sabihin yan, yung braking power niyan kailangan ng matinding thrusters. Alright? So matinding thrusters would mean more fuel, no, na magagastos para magkaroon ng braking power. Kasi mabilis eh. The spacecraft will accelerate as it approaches the sun. So kailangan dyan ng matinding thrusters. So pag ganyan, you need more fuel. More fuel means you will make the rocket yung vehicle larger para ma-accommodate yung fuel na yan. Eh mahirap po yan. Pag malaki yung rocket, mas mahal. Mas mahal yung mission, no? Kagaya ng yung Saturn V na lang. Biruin nyo, the Saturn V carried the entire Apollo spacecraft. Yung lunar module, yung command service module. Talagang nangailangan sila ng malaking rocket, yung launch vehicle na Saturn V. So ganun din dito, no? A spacecraft approaching the sun will accelerate, no, because of the sun's gravitational pull. So nangangailangan ng isang spacecraft papuntang Mercury na braking power, no? So para yan, yung mga thrusters niya talagang matindi yan, no, para ma-brake, para ma-match yung speed ng Mercury. So nangangailangan niya ng fuel. More fuel means the larger the spacecraft. The larger the spacecraft means that the launch vehicle must be larger too, no, and that will make the entire mission more expensive. So nahirapan sila doon, no, hindi nila ma-address, kaya na-delay yung mga future missions sa Mercury. Yung una hindi na nasundan, no, yung flyby ng Mariner. It took how many years, ang laki ng gap ng delay bago nasundan yung Mariner flyby na yun. So kasi ito yung mga difficulties in launching a mission to Mercury. So yung problem about heat, ayan, so nangangailangan ng matinding heat protection yan, or heat resistant electronics, no, and also yung approach sa araw, no, kasi habang lumalapit sa araw nag-accelerate yung spacecraft, so kailangan ng matinding braking power yan. So you need more fuel para magkaroon ng more braking power. More fuel means the larger the spacecraft. The larger the spacecraft means larger launch system, and that will make the entire mission more expensive, mga ka-spacers. So medyo matagal yung delay, no, after the Mariner flyby to Mercury. So yun yung mga difficulties in sending a mission to Mercury. Now, may solusyon, no, na ginawa. And itong solution na ito ay pinopose ni Chen Wanyan. So
So isa siyang aeronautical engineer sa I think sa Jet Propulsion Laboratory if I'm not mistaken. So paki-comment down na lang po kung mali ako o tama ako, no, si Chen Wanyen. Yan, so malupit din ito si Chen Wanyen na to, nag-propose siya ng kakaibang solution, no? Instead of going directly to Mercury, sabi niya kailangan ng multiple flybys to planet Earth, no? Venus and Mercury itself. So yun yung kanyang proposal. Alright? So itong trajectory na ito was again designed by Chen Wanyen, no, in 1985. Ayan, so this flight path, yung mission sa Mercury involves using various flybys of the Earth, Venus, and Mercury. So ang proposal ni Chen Wanyen ito, so iikot ang spacecraft, kunyari ito yung spacecraft, no? Kung ikot yan, may isang ikot sa Earth, yan. After launch, ikot muna, mag-orbit siya around the sun, magpa-flyby sa Earth ng isang beses. Then, iikot ulit sa araw, magpa-flyby siya sa Venus ng 2 beses. Then, iikot ulit sa araw, then magpa-flyby siya sa Mercury ng 3 beses. Biruin nyo ng tagal. Okay, parang ang tawag niya, parang namasyal. No, namasyal yung spacecraft dun sa orbits ng Venus and Mercury. No? So, isang flyby sa Earth, 2 flyby sa Venus, and 3 flyby sa Mercury. Then, mag-establish ngayon siya ng orbit sa Mercury. So, anong reason nito? So, ang nito, natural braking power po, no? Hindi siya gagamit ng matinding thrusters and more fuel. So, ang purpose dito ni Chen Wanyen ay para makatipid, no? Less amount of fuel ang kailangan lang dito, no? Gagamitin yung braking power ng mga atmospheres ng Earth and Venus. So, habang nag-flyby ang spacecraft sa Earth, yung atmospheric drag, no, yun yung magpapabagal sa spacecraft. So isang flyby sa Earth, isang beses siya iikot, no? The spacecraft will orbit the sun, magpa-flyby sa Earth using the atmospheric drag ng Earth. Medyo babagal na yung spacecraft. Then 2 ikot sa araw ulit, sa Venus naman, flyby to Venus ng 2 beses. Gagamitin ulit niya yung atmospheric drag ng Venus para mas bumagal pa siya ng konti. Okay, then 3 ikot sa Mercury. Alright, so yun yung idea ni Chen Wanyen, no? Parang ginamit lang niya yung natural braking power, no, habang nagpa-flyby yung spacecraft sa Earth, Venus para bumagal siya. No, para ma-match ngayon yung speed ng Mercury at pwede na siyang Mercury orbit insertion, parang ganoon. Yun yung proposal ni Chen Wanyen at hindi siya pinansin actually, parang binaliwala yung proposal niya until NASA realized may potential ito, no? So doon na yun na-realize na pwede to, so doon in-apply nila sa Messenger mission. Alright, so ganyan po yung solution ni Chen Wanyen, no, using various flybys of the Earth, Venus, and Mercury so that gravitational slingshots in reverse would slow down the spacecraft sufficiently that much less fuel was required to achieve orbit. So, hindi nakatipid ka pa, di ba? No, you don't need more fuel, larger rocket, so mas nakakatipid. So yun yung solusyon ni Chen Wanyen at napakagaling, no? Kaya lang ang dito matagal. Like yung Messenger. Messenger was launched from Earth, I think 2004. Ang Earth flyby niya, yung unang flyby niya sa Earth, no? Yung spacecraft umikot, then nag-flyby sa Earth. 2005, no? Then Venus flyby 2006.
Then another Venus flyby 2007. Di ba sinabi ko na 2 beses siya magpa-flyby sa Venus. Then Mercury flyby 2008. Then another Mercury flyby 2008. And then another Mercury flyby 2009. So 3 ikot. 3 Mercury flybys. Then Messenger achieve orbit March 2011. Birin nyo, ang tagal na from 2004 to 2011. And I think if correct me if I'm wrong, Messenger orbited Mercury for 4 years, I think, 4 years. Alright, then the mission ended in 2015 nung talagang wala na, di na lang masalba yung Messenger space probe, nag-crash na lang siya dun sa Mercury. So yun yung yun yung difficulty kung bakit madalang ang mission to Mercury, unlike the other planets like Mars, Jupiter, Saturn, even Uranus and Neptune, medyo madali, no? Pero ito yung sa inner planets like especially Mercury, mahirap, no? Kasi mga difficulties na nabanggit ko. Ayan, no? So yun yung solution ni Chen Wanyan, no? Para makabisita tayo sa Mercury. So isang flyby sa Earth, 2 flyby sa Venus, then 3 flyby sa Mercury, then pwede ka na mag-orbit. So yun. And in-apply yun sa Messenger space probe. And the Messenger orbited Mercury, I think 4 years, and right now we have a complete map of the surface of Mercury. So napakahirap talaga ng space science, no? Hindi ako marunong sa dapat nga ginamit ko yung orbiter, kaya lang hindi naman ako ganun kabihasa sa orbiter or yung Kerbal Space Program. So ito na lang ginamit ko kung saan ako magaling, sa PowerPoint. Ayan. Okay, so ayan po yung ating vlog kung bakit napakahirap bumisita sa Mercury. At siguro hindi na sagot kaya madalang yung mission, no? Alright, pero ang galing ng solusyon ni Chen Wanyan. Ayan, ang tagal. Ang tagal, no? Kung ganung katagal inabot ang Messenger, ay talagang hindi na magdadalawang isip ang NASA or kung ano mang space agency yun na huwag na lang matagal bumisita sa Mercury. Huwag na lang, ibang planeta na lang. Anyway, may nagkaroon na ng Messenger, no? Or siguro kung in the future, kung makaka-develop tayo ng mga makabagong teknolohiya na hindi ganun kagastos, no, bumisita sa Mercury. Kasi pag yung braking power lang magastos na. So buti na lang may solusyon si Chen Wanyan. Kaya lang matagal Pero tayo magagawa. At least nakabunta tayo sa Mercury kahit paano, no, through the Messenger space probe. Alright. Kaya yun, mas madali mga missions sa Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, pati nga Pluto. Nakabisita na po tayo sa Pluto, di ba, sa New Horizons, through the New Horizons space probe. Pero sa Mercury, madalang talaga kasi nga mahirap. Alright, yan nga yung heat na kailangan, at saka yung as the spacecraft approaches the sun, talaga mag-accelerate yan. So kailangan ng matinding braking power. And a solution was proposed by Chen Wanyan. Alright po, so maraming salamat at sana marami rin kayo natutunan sa vlog na ito at sana nabigyan ko po ng justice yung tanong ni Sir Rodion Herrera. So ingat po tayo, ha? So this is your Kaspacer and Space Commander Sir Jun Cahigal saying live long and prosper, and always remember to always keep your space. Bye bye po, ingat po tayong lahat. Bye bye.